bagong kabanata. Nakakasawa na. Dahil ba kayo mga bata? Halina pag-usapan natin ang mga naganap sa mga kabanatang ito. Makinig kayo ng mabuti dahil sa mga kabanatang ito ay naglalaman ng mga makabuhang aral at mensahe na matutunan niya. Wala naman ako matututunan dun eh. Matutulog na lang ako. Teka lang. Nalawagin pa ako? At bakit naglinis sa labas? Di namin ito bahay ah. Teka nga, tingnan ko nga sa labas. Napatay! Bakit yung mga kasuotan nila ay kawig sa librong aking binasa? Teka, ano nga yun? Teka, El filibusterismo! Hala, hindi maaari. Hindi nananaginip lang ako. Wake up, self. Wake up. Hindi alam ni Mile na napadpad siya sa mundo ng El filibusterismo. Nang makita niya ang mga estudyanteng nagtipon-tipon sa isang bahay na malaki at nakarinig siya sa pinag-usapan ng mga ito. Ang mga estudyanteng nagtipon-tipon ay kilala sa pangalang Makaraig, Isagani, Sandoval, Pecson at Pilais. Magtatagumpay ito pagkat ito ay magpapaunlad ng ating bayan. Oo nga, ako rin. Ngunit, baka hindi tayo magtagumpay at wala tutulong sa atin na makamit ang ating layunin. Napaka-negatibo ng iniisip Pecson. Alam kong makaprily ang Kapitan General, ngunit wala siyang pagkakuro-kuro. Wala akong sinasabi, Sandoval. Ang ibig ko lang sabihin, naniniwala akong may kuro-kuro ang Kapitan General. Hindi biro ang mga bagay na ito. Ito ay seryosong bagay. Magiging gabi ang oras. Laban ito sa integridad ng universidad. Laban? Ang universidad ay may obligasyong tugunan ang pangangailangan ng mga estudyante. Ang universidad ba ay isang konstitusyon? Anong matutunan nila? Hinay-hinay lamang Ginoo, ngunit ako ay hindi makapay. Ngunit ito ang iyong ipinakita. Masyado kang iisip ng negatibo, Pecson. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Magtatagumpay tayo. Huwag kayong mag-alala. Nahanap ko na ang solusyon ng ating problema. Ipagtatanggol tayo ni Padre Irene. Ngunit kailangan lang nating makuha ang suporta ni Don Custodio. Ngunit ang dalawang taong maaari nating lapitan ay si Ginoong Pasta at si Pepay lamang. Si Ginoong Pasta na lamang upang maging marangal ang ating kapamaranan. Sige. Ngunit sino ang kakausap? Ako na lang ang kakausap kay Ginoong Pasta. Sige, ikaw na lang Isagani. May tiwala kami sa iyo. Habang sa kalayuan ay nakikinig si Mile sa kanilang usapan. Nakakamangha naman ng mga estudyanteng ito. Mayroon talaga silang determinasyon upang makamit ang kanilang layunin. Nakakamangha naman. Umalis si Mile sa bahay ni Makaraig at naglakad-lakad upang makakita ng matutulugan. Ngunit nang matagalan ay nakatulog ito sa tabi ng daan at nagising na lamang sa opisina, kung saan nandoon si Isagani na nag-aantay upang makausap si Ginoong Pasta. Bati na Angela! Buenos dias, Ginoong Pasta. Magandang umaga rin sa iyo, Iho. Pasensya na at marami akong kailangang gawin. Ako po si Isagani at nandito ako sa iyong harapan upang ilahad ang layunin ng mga estudyante. Namamagitan sa aming mga estudyante at kay Don Custodio upang siya ay pumayag na itayo ang Akademya ng Wikang Kastila. Nasa kanya ang huling desisyon kaya't nais namin na siya ay mapapayag. Kahit pakinggan ni Ginoong Pasta si Isagani, hindi ito nagpakita ng interes na makialam sa usapin. Isa rin ako sa umiibig ng bayan. Ngunit hindi ganyan kadali ang sumulong sa usaping ito.
Kailangan ko mag-ingat sapagkat marami akong mga ari-ariang iniingatan. Kaya hindi ka dapat nangingialam sa isyu ng bansa. Ngunit Ginoo, ang pamahalaan ay dapat ding makinig sa mga mamamayan. Hayaan na lang natin na ang gobyerno ang magdesisyon ng walang impluensya. Ngunit Ginoo, ang pamahalaan ay itinatag para sa kapakanan ng mga mamamayan. Alam ng mga mamamayan kung anong nakakabuti sa kanila kaya't dapat ang pamahalaan ay sumang-ayon. Mapanganib ang sinasabi mo, binata. Hayaan na lang muna natin na ang pamahalaan ang bahala sa ganyang mga bagay. Ang maipapayo ko lang sa iyo, binata, iwasan mong makialam sa isyu ng bansa. Magpakasaya ka na lang at mag-asawa ng relihiyosang babae. Paumanhin Ginoo, ako'y aalis na. Pagkatapos ng pag-uusap, umalis si Isagani na dismaya at tila nawawala ng pag-asa at naiwan si Ginoong Paz na nagmuni-muni, inaalala ang kanyang kabataan at ang mga pangarap na maglingkod sa bayan na kanyang isinantabi dahil sa praktikalidad at sariling interes. Minsan din akong nangarap na maglingkod sa bayan. Ngunit napag-isipan kong isantabi ito dahil sa personal na interes. Lahat ng ito ay nasaksihan ni Mile at siya ay labis na naguguluhan kung bakit hindi naprobahan ni Ginoong Pasta. Kawawa naman si Isagani, ginagawa nila ang lahat para sa kabubuti ng bayan. May punto naman si Isagani, ngunit bakit kaya hindi pumayag sa Ginoong Pasta? Dahil sa kanyang sariling interes lamang? Nakarapat-dapat lamang sa mga ayon ng pamahalaan para sa kabubuti ng sariling bayan. Hays, nakakalito naman. Sa paglalakad ni Mile ng ilang oras ay napagod siya at umupo sa may upuan sa labas ng isang bahay. Ngunit sa kabukuran ay nakaidlip siya at pagising na sa ibang lugar na naman si Mile. Ano ba yan? Bakit wala pa ang Kapitan Miral? Umpisa na! Bakit ayaw niyang magpakita? Naiinip na ako! Gusto ko na manood! Sa wakas, dumating na ang Kapitan General. Nandiyan na! Kapitan! Naupo siya sa palkong may pulang kortina, ang sentro ng atensyon sa loob ng teatro. Ngunit bago pa man siya dumating, isang maliit na kaguluhan ang sumiklab. Hindi mo na ito pagmamayari! Palang ng pabok! Bitawan mo ako! Sa isang palko, si Pepayeng ang mananayaw ay naroon sa imbitasyon ni Macaraig upang maimpluwensyahan si Don Custodio na paboran ang plano ng mga estudyante tungkol sa akademya. Sana'y gumana ang plano natin. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat ng aking mga kaya. Habang abala ang lahat sa palabas, ang mga estudyante tulad ni Macaraig at Sandoval ay masaya dahil umaasa silang magiging paborable ang desisyon ni Don Custodio. Sana ay mabuti ang balita. Oo naman. Mapapaboran tayo. Magtiwala lang tayo. Ngunit ang kaligayahan nila ay hindi mararamdaman ni Isagani. Subalit, si Isagani ay malungkot at galit dahil nakita niya si Paulita na kasama si Juanito Pilay. Paulita? Bakit mo kasama si Juanito? Sa entablado, umawit si Gertrude at Sir Paulette na nagbigay aliw sa madla. Ngunit hindi isang inaasahang pangyayaring naganap ng mamukaan ni Sir Paulette si Padre Irene bilang isang dating kakilala sa Europa. Padre Irene, kayo pa yan. Samantala, may isang babaeng dumating na ipinagmamalaki ang kanyang pagdating ng huli, ngunit nagalit siya na makita ang isang bakanting palko. Aba, pasensya na. Nahuli lang ako. Ngunit ang kanyang pagmamalaki ay napalitan ng galit nang makita niya ang isang bakanting palko na hindi niya magamit. Ano ba yan? Bakit wala akong buwan? Ungas! Sa kabilang banda, si Benzaip, ang kritiko, ay patuloy na nanuligsa sa palabas. Walang kwenta! Mga walang talento! Habang ang ilang kalalakihan naman ay sabik na makita ang sayaw na kankan. Ngunit ang kanilang pag-asa ay nabigo dahil ang sayaw ay hindi tinanghat. Napansin din ng mga manonood ang bakanting palko ni Simon na hindi niya sinipot. Nasaan kaya si Simon? Parang nakita ko sa kanila kasama si Mr. Joel na may binigyang kwenta sa isa sa mga artista. Ang pagkawalaan ito ni Simon ay nagdulot ng mga bulong-bulungan.
at mga haka-haka na siya'y maaaring abala sa ibang gawain o may sinusubukang gawin na makaka-impluwensya sa mga tao. Napag-usapan ng mga estudyante ang desisyon ni Don Custodio tungkol sa kanilang akademya. Bagaman inaprubahan ang kanilang petisyon, ipailalim ang pamamahala nito sa isang relihiyosong orden. Aprobado daw ang petisyon natin, pero kasasalin ng mga Dominikano. ano nga pa ba bang maaasahan natin? Sa halip na magdiwang, nagpunta sila sa isang pansiterya upang magdaos ng simpleng salo-salo na puno ng sarkasmo at pag-aalipusta sa kanilang kabiguan. Labis na naawa si Miles sa mga estudyante habang pinagmamasdan ito at napagtanto ang aral at mensahe na nais iparating ng mga kabanata na ngayon lamang niya nalaman. Ngunit bumalik kaagad si Miles sa kanyang mundo at agad siyang nagising sa mahaba niyang panaginip na puno ng aral at mensahe na kanyang madadala sa tunay na mundo. Panaginip lang ba yun? Hindi totoo yun. O di kaya sadyang nilagay ako sa mundo ng filibusterismo upang may matutunan ako. Hindi ako makapaniwalang ganyan pala ang mga pangyayari sa kabanatang iyon. Tiyak na marami akong matututunan at mapupulot ang aral at mensahe na aking madadala sa tunay na buhay. Yun ang mga naganap sa mga kabanatang iyon. May natutunan ba kayo? Ikaw, Mike, ano ang mga natutunan mo sa mga kabanata? Marami po akong natutunan sa mga kabanata, kabilang na po ang kahalagahan ng pagsasama at kooperasyon. At ang pagnanais at pagsusumikap ng mga estudyante para makamit ang kanilang pangarap para sa ikaunlad at ikakabutan ng kanilang bayan. Marami ka talagang mga natutunan sa mga kabanata nito. At ako'y labis na nagadala. Sana sa susunod ay marami pa kayong matutunan sa mga kabanata nito. Hanggang sa muli, mga bata. At yan nagtatapos ang lahat.